Before we start, let us open our self with prayer. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, tunay Lord na napakabuti mo sa amin. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. You are always good in all time, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga, Lord, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa mga kapatid namin, Panginoon. We felt love, Panginoon, care for each other, Panginoon. And we are here not for them only, but also especially for you, Panginoon. Lord, ihanda niyo po ang puso namin sa aming pananambahan ngayon. We started by our devotion, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sigla, galak, Panginoon. Napurihin ka at sambahin ka, Panginoon. I-guide niyo rin po at ingatan ng mga kapatid namin on their way to come here, Panginoon. Sa mga may karamdaman, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo si Pastor, Panginoon. Lord, hindi po magiging hadlang ang sakit, Panginoon, to worship you, Panginoon. Kayo na po sana magbigay kay Pastor ng kagalingan, Panginoon. Lord, ipuin niyo po siya, Panginoon. Alam niyo po ang puso nila, Panginoon. They have the heart to worship and to honor you and to serve you, Panginoon. Salamat po, Lord. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Tayo natin sa Ate Luding mo po. Okay lang po. Okay, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay dalawang topic po in one. Okay, 2 in 1. Ito po ay dalawang katangian na kung saan po sasabihin natin na hindi po natin kagustuhan na magkaroon po ng ganitong katangian. At ito po ang katangian na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Do you have any hint kung ano po yung pag-uusapan natin sa araw na ito? Remember Satan, ano po ba ang naging dahilan? Bakit siya nagkasala? Pride, and also actually related to pride, but what we're talking about today is jealousy and envy. Almost related po sila sa isa't isa, hindi po ba? Ano po ba ang jealousy? I just Google it and it said it's a feeling of resentment, suspicion, and insecurity. Mukhang ganda ng boses ko ngayon, ha? Parang ready na akong umawit, ha? Okay, let's go back. Jealousy is a feeling of resentment, suspicion, and insecurity, typically triggered by the perception of a threat to a valued relationship or possession. In other words, ito po yung Tagalog is selos. Mostly po nakikita po natin to between relationship husband and wife, sibling to sibling. And envy is where you desire what someone else has, like talent or ability, which is called inggit. Di po ba? Ano po ba yung mga some of the psychological causes of fear or envy? Well, right now po, will give you 4. Kung kayo po ay nandirito at meron po kayo nararamdaman kahit katiting na selos o inggit, maybe sa member or maybe sa family, let's examine ourselves today. I will give you 4 causes of envy and jealousy. First of all is, ito po yung mga tao na they self-worthless sa sarili nila. They feel like they're struggling with their self-worth. Kino-compare nila and they feel inferior. Inferior po. Tingin nila ang baba-baba nila. Tingin nila they are not good enough or unworthy of love or success. Ito po yung mga taong may low self-esteem. Di po ba? Sometimes po they're experiencing social anxiety. May anxiety po sila sa pag nakapaligid po sila. They avoid the interaction with other people. Kasi nga may fear of embarrassment sila or rejection. Ayaw nila na, ay ayoko makihalubilo sa mga yan. Baka mamaya i-reject ako o ma-embarrass lang ako. Kasi nga ang baba ng tingin nila. To think of it, ano po bang reason natin why we are here? Our goal here, sabi nga natin, madalas natin pinag-aaralan, ang pagdating ng Panginoon is coming soon. And our goal here is to evangelize Word of God to other people, especially those who doesn't know Him. Pero kung meron tayong feeling of anxiety, yung social anxiety to interact with other people, how we can share the Word of God? Amen? So, tayo po ba ay isa sa mga tao na may low self-esteem? I hope not, di po ba? Pangalawa po, ano po yung causes ng envy and jealousy is yung feel insecure ka.
Yung pong jealousy often arises from a fear of losing a relationship. Sabi ko nga sa inyo, ito pong mostly, yung pong selos is between mostly husband and wife, di po ba? They feel insecure. Sila po yung may tao na may constant self-doubt. Or meron po silang feeling na overthinking. Yung bang nagbihis lang ng maayos ang kanilang asawa, saan ka pupunta? Ha? Nagpabango lang ng mabango. Nako, sino pinagpapabanguhan mo? Something like that. Di ba? Yung bang magbago lang ng konti yung asawa, hindi mo alam, baka yung pagbabago ng asawa mo na naliligo na siya ngayon araw-araw, para sa iyo. Hindi pala para sa ibang tao. So nandun yung meron kang overthinking, kung ano-ano yung nasa sa isip mo. Sila yung mga tao. And they have a fear of loss. Sila yung mga tao na sabi ko nga sa inyo kanina, they avoid challenges kasi nga they protect themselves from failure. Sila yung mga tao na, ayoko to, gawin to. Ayoko, baka mamaya mawala. Yung natatakot sila sa challenges. Isipin niyo po, yung sabi ko sa kanyang overthinking, yung pong sasabihin natin, alam niyo po pag yung mga asawa natin, masyado natin silang kino-cover, lagi tayong nakaikot sa kanila. Di po ba baka later on masakal na sila? Alam niyo po, minsan po, ang reason po kung bakit nagkakahiwalay yung mga tao, kasi wala nang freedom yung isa partner. Well, not only the husband, maybe the wife also, kung yung lalaki masyadong overprotective, ayaw nang, saan ka pupunta? Mamamalengke lang, sa share ka, ganyan. Yung something ganyan, lagi kang may doubt doon sa gagawin ng partner mo. Alam niyo po ba, kung feeling secure po tayo, kung secure po tayo, alam niyo mararamdaman natin, meron tayong meron tayong spirit of peace, di po ba? At sa kanino lang natin makikita ang spirit of peace? Sa Panginoon. God is the only answer. Kung lagi tayo nakapokus sa tao, alam natin, sabi nga natin, ang mga tao ay hindi perfect. Nagkakamali po sila. So pag nagkamali sila, yun po, nag-umpisa na po ang giyera. Pero kung ilalapit po natin sa Panginoon, yung security po natin, doon natin iingin, magkakaroon po tayo ng spirit of peace. Alam niyo po ba kung ano ang nawawala pag nagkakaroon ng insecurity, lalo na sa husband and wife? Ano ang nawawala? Trust. Sabi nga nila, ang trust ay, once na nawala po ito, ang hirap ibalik. Ang hirap ibalik. Halimbawa, may nagawa sa iyong masama ang isang kapwa mo or partner mo, mahirap ibalik, lalo na kung hindi ka malapit sa Panginoon. But once you settle down and once you submitted to God, yung trust po na to, ibabalik. Kasi sabi nga, hindi natin ito matatagpuan sa tao, kundi sa Panginoon lang. Kaya po, pagka po tayo feeling insecure, tandaan po ninyo, nawawala ang trust po natin. Pangatlo po, kanina po ang sabi ko, meron tayong low self-esteem. Masyadong mababa ang tingin natin. Isa pong causes, psychological causes of envy or jealousy, yung po namang sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo. They have the self of entitlement. Yung ba sila yung mga, they believe they deserve something. Tapos hindi po nila nakuha, like promotion, success, affection. Doon na po nagde-develop ang envy. Yung envy po na yan, nangyayari, may frustration, may anger po ba? Because they cannot handle any rejection or failure. Yung sabi nga nila sa sarili na there are too good to fail. Yung pong, ito yung mga tao na nag-a-avoid na ng personal growth. Kasi sabi niya, bakit ba ako mag-aaral? Ang tali-talino ko naman. They are that kind of people, they don't need to learn. They feel like they are already improved and don't need to work hard. Kasi nga ang taas ng tingin nila. Tandaan po ninyo nasa Bible, kung sino ang nagmamataas, siyang ibababa. Amen. At ayaw po nating mangyari ito sa ating buhay. Pang-apat po, relate na po ba tayo dito kung meron po tayong kahit konting envy or jealousy sa puso natin? Tayo po ba yung mga tao na may low self-esteem? Meron pong insecurity or may sense of entitlement? Or maybe ito pong susunod. Ito po yung mga tao na kung saan po they always have a negative outlook on life. Ito po yung mga tao na lack of gratitude. Yung po bang
They are focused on what is missing rather than what is present right now. Sila po yung may constant dissatisfaction. Even things are going well. Ito po, may isa pong dalawang istorya. Nag-ano lang po ako. Story of two best friend. Well, I'm gonna name it Kyle and JJ. I love these two kids. So ganito, Kyle and JJ, they graduated from college, okay? Both of them. A year later, Kyle bought a new car after he got the promotion. Ooh, si Kyle nakabili ng Ferrari, something like that. Ito naman si JJ, he has a stable job. He has a supportive family and a good health, but he is still living with his family. Nakatira pa rin siya sa kanyang family and has not made any major purchases. Wala pa siyang nabibili na mamahalin, yung something like that. So instead, magkaibigan sila ha, instead of feeling grateful and happy for Kyle, kasi best friend sila, nag-success si Kyle, JJ feeling bitter towards Kyle. And said, why Kyle is doing better than me? I work hard and no one appreciate me. Then he followed Kyle do sa kanyang mga posts sa mga Facebook or something like that, obsessively. Nakabili na naman siya ng ganyan. Ay, naku, ganyan na naman siya. He criticizing tuloy, ang naiisip niya, siguro may ginagawang di maganda si Kyle. Something like that. So, yung kanilang being friendship, slowly becoming distant. Nagkalayo po sila. So, sa istorya po na to na makikita po natin dito, nakita po natin yung buhay ni JJ. May trabaho po siya. Mayroon po siyang, pero hindi ko naman inaan ito, mayroon po siyang supportive family. Pero nandi pa rin po siya grateful sa nangyayari sa kanya. Di po ba? So, yung root po dito ay yung envy. JJ lack of gratitude for what is he having is driven by his negative thinking. Platforming what he does not have rather than what he does. So ano niyo po ang nawawala dito? What is missing in JJ's life is contentment. Nakita po ninyo, wala siyang kontento. Aba, yung magkaroon ka lang ng trabaho sa oras na ito, supportive ang family mo, love na love ka ng family mo, at wala kang sakit, aba, napakalaki ng pagpapasalamat yan, di ba? So kayo po, yung mga praise and worship team po ngayon dito. If you are feel threatened, dahil yung pong mga ibang member ay mas mahusay sa inyo, or you feel bitter, may bitterness po sa inyo, kasi those who has less talent receive greater compliments. Either one of that. Masyado kayong natitreaten kasi, mas mahusay siya, baka mamaya mapahiya ako. Or, kayo naman yung tao na super self-entitlement na napipil bitter ka ngayon, bakit laging si ano ang napapansin? Bakit laging siya? Mas mahusay ako sa kanya. Gusto ko si Pastor So, alam niyo po ba, pag hindi po na-settle down yung ganyang pong fear, yung pong ganyang ugali na jealousy and envy, saan po magpapatuloy ito? Anger and division. Doon na po nag-start ang division. So, paano po natin itong maalis? Doon po sa apat, I hope wala po sa inyo doon Wala po doon yung kayong low self-esteem, may insecurity po kayo, may self-entitlement at lack of gratitude. I hope wala po tayo dito. So, paano po natin ito ma-defeat? Paano natin malalabanan ito pong feeling of self-envy and jealousy? Remember po, ano po ang sabi sa Exodus 20:17? You must not covet your neighbor's house. You must not covet your neighbor's wife, male or female servant, ox or donkey, or anything else that belong to your neighbor. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung pang-10 kautusan. There's supposed to be no envy. Amen? So, alam po natin na ito po ay kasalanan. Ano po ang dapat gawin pag may kasalanan? I-confess po natin ang ating kasalanan. Don't hide it. Huwag po nating itago. Huwag po nating sarilinin lang. Ay, naku, nakita ko na naman yan si Mark. Or si Brother Mark. Or nakita ko na naman si Brother Jay. Talagang pag nakikita ko, kumukulo ang ano ko sa kanila. Something like that. Ganyan, di ba? Don't hide it, okay? Remember, it is a sin. Kasalanan po ito. Anong sabi sa Hebrews 4:13?
Nothing in all creation is hidden from God. Wala daw po tayong maitatago sa Panginoon. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. Sa Kanya po tayo naka-accountable. Kung hindi po nakikita ng ating mga kapwa yung ating pong nararamdaman, well, meron pong nakakakita. Transparent po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So yun po sabi, confess it. Okay? James 3:14 says, if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. Kung maaari nga po, if appropriate po, kung may lakas po tayo ng loob, well, we can ask yung pong lakas ng loob from God. Go to that person na you are jealous and confess on it. Sabihin mo sa kanya, Brother JR, alam mo ba, inggit na inggit ako sa'yo kasi ang husay-husay mong mag-gitara, ganyan. Lumapit ka sa kanya. And then later on, baka mamaya, si Brother JR he has the same situation. May jealousy din pala siya at may envy din siya. Mahusay lang magdala. Talk to them. Baka ano din po sila. They're experiencing the same feeling. May jealousy din po pala sila. At once po na nag-open ka kay Brother JR and nag-open din siya sa inyo, alam niyo po ba, yung sa feeling mo na may threat sa iyo, nawawala, or nababawasan, or nawawala. Sabi ko nga sa inyo, confession cultivate humility. Magpakababa po tayo. Amen. So yun po, ang una po natin gawin in order to defeat the envy and jealousy is to confess it. Kanina po sinabi natin, causes of envy and jealousy is lack of gratitude. Ano po ang dapat natin gawin ngayon? Practice gratitude. Appreciate your God's given talent. I-appreciate niyo po siya. Anong sabi sa Romans 12:6? We have different gifts according to the grace given to each of us. Ako po siguro po, totoo po, wala po sa akin ang gift ng pag-awit. Well, who doesn't want to stand up here and sing? Pero alam niyo naman po talaga na yung boses niya ay talagang hindi po doon na lang po kayo sa silya niyo maupo. Pero sino po ba? Everybody here have different gift. Kahit lang po yung simpleng gift, yung pong kumuha ng mga tithes and offering, everything here. And if your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. Kung sa salita po, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko rin alam po kung ang gift ko rin po ay pag-share ng Word of God. But I know po, one of my gift is, ako po yung tao na, pag nilagay niyo po sa isang paligid, sa isang grupo, yung nakakapag-enjoy po ko sa ibang tao. Kasi nararamdaman ko po yan every time po na hindi po ako nakaka-attend sa gathering po ng family ni Ferdy. Wala si Lulu, walang maingay. Something like that. So ibig ko sabihin, nagdadala ako ng joy sa kanila. Siguro po yun ang gift ko. Even at work. Pag po halimbawa, sama natin si Mary Lou kasi siya yung yung bang ganon? I know. Yun po siguro yung isang gift ko. I have a gift of encouragement po. Ako po yung tao na pag nakakita po ako ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, well, to God be the honor. Ako po yung tao na tatawagan nila, ikaw makipag-usap sa ganito. Something like that. Yun po yung nakikita ko na gift ko. Pero yun po yung preaching, yung singing, I'm not really sure if it is my gift. Amen. Pero God give you different kind of gift. So don't believe the lie that you are worthless, but just because your abilities are not like someone else. Alam niyo po yung daily gratitude, it helps to recenter our focus on what do you have. Every morning po, gawin nga po natin ito. When you wake up in the morning, give 3 gratitudes or things you're grateful for every morning. Yung para po to stop the mental habit of only noticing what others have. So when you wake up in the morning, open your eyes at nakakarinig ka yung 5 senses. Sense of sight, smell, taste, hearing, and touching. If you have those kind of 5 senses, alam niyo po ba, magpasalamat kayo sa Panginoon. Pag wala kayong sense of sight, makakarikita ba kayo? Mahirap, di po ba? Yung sense of touch, mahirap. Yung sense of smell, pag wala kayong naaamoy, hindi nyo alam. Amoy gas na pala yung bahay nyo. Hindi nyo pa naaamoy.
Kung meron po kayong 5 senses na yan, be grateful. Yung when you woke up in the morning, yung pangalawa ko po, pag when I woke up in the morning, nakita ko ang family ko is still all alive. Second thing po na gusto pong magpasalamat. Yung pong pagbaba ko sa baba at nakita ko po, uy, may kape na. Sasabihin niyo, ano ba naman yan? Kape? Grateful? Of course. Kung wala akong pera, makakabili ba ako ng kape? Saan nanggagaling ang pera? Sa trabaho. Pag nagtrabaho ka at na-promote ka, mas malaki ang pera, mas masasarap ang kape mabibili mo. Kape, yeah. Kung na-promote ka, ibig sabihin nun, you have a good, mahusay ka. May strength ka, may ability ka, na dala-dala, may knowledge ka. Isipin po ninyo, saan po nanggagaling ang lahat ng ito? Sa Panginoon lang. So, ibig sabihin, everything po na nakikita natin sa paligid natin is come from Him. So, magbigay po tayo. 3 or 4 or 5 things po that we are grateful for. Para po maalis po tayo doon sa focus na wala tayo. Amen? Alam niyo po ba, kung meron po kayong gift ngayon na pag-awit, gamitin po natin ito in the right way. Huwag po nating ipagyabang. Alam niyo po ba, pagka pinagyabang niyo yung gift na yan, God will take it away from you. Nasa Bible yan. Job 1:21 din po. Sabi dito, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Huwag po nating intahin na alisin sa atin ng Panginoon yan. Binigyan kayo ng gift of singing, use it, pero huwag niyo pong ipagyayabang. Amen. Remember, you are here. Our main guest here is Jesus Christ, not the people in front of you. Amen? Tandaan po ninyo, hindi po tinitingnan ng Lord kung gaano kaganda ang boses nyo kung Pilito Corrales ang nasabi ko. Yung bang mahusay na kanta yung Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso ninyo. Puso po ninyo. Amen? Create me a clean heart. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Pangatlo po, in order for us to defeat, una po sabi, confess. Pangalawa, practice gratitude. Third po is faithfulness. Always have faithfulness. In Matthew 25 po, kung nabasa po ninyo yung parable, mayroon pong story po doon na isa pong businessman na nagbigay po ng talent sa kanyang servant. One is 5,000, one is 2,000, and one is 1,000. Okay, ano pong ginawa nung nagtatanggap ng 5,000? Pinalaki niya po ito. So when the boss came back, it became twice. Naging double. Yung pong 2, naging double, naging 4. Yung pong isang nakakuha ng 1. Hinukay at ibinaon. Kasi alam niyo bakit? Natatakot siya. Wala siyang faith na ang Lord ang magbibigay sa kanya ng na lumago ito. Sabi nga dito, 1 Corinthians 4:2 sabi, now it is required that those who have been given a trust must prove faithfulness. Wala siyang faithfulness. Ano po ang nangyari sa kanya? Meron siyang fear. Ano ang sabi natin? Pag may fear o worried ka, hindi to kalooban ng Panginoon. Amen. So kung binigyan po kayo ng isang talent na pag-awit, gamitin po ninyo ito. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyo ipagyayabang. Ay na ay ng Panginoon ng mayabang. Amen. Always feel humble. Okay? Faithfulness po, it develop patience and trust. Jealousy often arises from impatience. Yung wanting something the others have, yung bang ibang tao kasi gusto niya right instant. Makuha right away. Di po ba? So yung faithfulness po, it teaches us to be patient and remind us that things comes in God's time. Ibibigay po ito in God's time. So kung may hinihingi po kayo ngayon, meron po kayong nire-request, may pinipray po kayo, just be patient and trust and believe in Him that He will give it to you in the right time. Hindi po sinungaling ang Panginoon, hindi po madamot ang Panginoon. Kung ibibigay niya sa inyo right away yung binigay niya, baka mamaya makalimot na kayo sa Kanya. Di po ba? Kaya ibibigay niya in the right time. Amen. So, pang-apat po, para po natin ma-defeat yung envy and jealousy, ito po minsan yung nangyayari. Sabi nga dito,
Lalo na po sa mga anak natin, kung may mga anak po tayo na tatlo or more than two, well, kung one lang naman, wala ka naman. Yung comparing yourself to others. Ayaw ng Panginoon na i-compare. So, don't compare yourself or your family to other people, okay? Ang sabi sa 1 Corinthians 12:15 to 16, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that will not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that will not make it any less a part of the body. So po, ito po ang pinag-usapan po dito. It talks about the danger of comparing. Comparing po is a root of all envy. Ito po, tandaan po ninyo, bawat parte po ng ating katawan ay importante. Ito pong ating hinliliit, sabihin natin, maliit nga from the word hinliliit. Ay kung matanggal po iyan, kung matanggal po yung hinliliit ninyo, it's okay lang, maliit naman yan. Sa tingin niyo po ba, makakagrip kayo ng something hard kung kulang po ang isa? I don't think so. Kahit maliit po iyan, malaki. Yung pundulan ng dila ninyo or maputo lang yung part ng dila ninyo, sabihin ninyo, maliit na party lang naman yan. Okay lang. Mahihirapan na po kayong magsalta or mawawala po yung ating sense of taste. O, sa may dulo actually. Pero, mahihirapan po tayong magsalta ng maayos. So, tandaan po ninyo, kahit little part of our body is really important po. Amen? Gayun din po sa ating pong mga kapatid, sa atin. Sa tingin ninyo ay, nag-aawit lang naman ako dito. Hindi man ako mapapansin dito. Alam niyo po, pag umaawit ka ngayon, ina-encourage nga po nila pag nag-worship, kailangan sumasayaw. Eh kung halimbawa, lahat ng mga backup singer sayaw na sayaw, eh ikay nakatayo lang. Mapapansin ka, di ba? At nagre-reflect po ito, pagkayari na, ba't ganun yung praise and worship na yun? Si ganun, bakit ka ganun? Parang walang ka-joy-joy. Yung pong tatlo or apat na sumasayaw, hindi po yung gano'ng mapapansin. Ang mapapansin po yung hindi, yung bang nakatayo lang at Tandaan po ninyo, if a single member does not function properly, the whole members suffer. Tandaan po ninyo. Kaya po pag tumayo kayo dito, praise and worship team, encouragement po, ibigay niyo po ang lahat. Malay niyo, baka ito na yung huli ninyong pagkanta at pagtatayo po sa harapan. Ibigay niyo na lahat. Sumigaw kayo, mahiga kayo dyan. Magpakaparang loko-loko na kayo kumanta. Ibigay niyo ang lahat. Sabi nga natin, God is coming soon. You don't know, baka yung pag-awit yun na last. Ibigay niyo lang po ang lahat. Please lang po, wag lang po kayong nakaupo, nakatayong ganyan. Sumayaw po kayo kahit konti. Amen? Because I told you, you are glorifying and you singing for Him, not for people. Amen? Yung Galatians 6:4 po, I'll make sure po, tapos po ako ng 10. 6:4, sabi, pay careful attention to your own work. Ano po yung attention nyo ngayon, yung work nyo pag-awit? For then when you will get the satisfaction of the job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. Sabi nga, i-focus mo lang daw doon kung anong ginagawa nyo. Katulad lang nga, sabi ko nga sa inyo kanina, katulad ni Kuya Ramon or ni Kuya Nonoy, I love these two guys too. Huwag kayong mainggit ha, kapag binabanggit ko sa mahal ko kayo pong lahat. Yung pag-collect po ng tithes, sabihin natin, aabot ka lang naman dyan eh. Pag po tayo nagko-collect ng tithes, and I know that both of them, they're doing that, paglapit mo sa kanya, good morning, Brother JR, or good morning po, Ate Leticia, kumusta po kayo? Ngumiti kayo. Alam niyo po ba, may-encourage yung mga taong magbibigay. Yung bang, wow, kahit simpleng gawain lang, kung ibibigay po natin lahat at ifo-focus po natin ito, ano po bang reason natin? Gusto natin bumalik sila ng, di ba, lalo na yung mga bagong, for now, may kakaroon po tayo ng bisita. Goal po natin, makabalik sila dito. Ibigay po natin ang lahat. Ngitian natin. Huwag kayong sisibangot. Kung nag-away kayo sa bahay, iwan po sa bahay yung away ninyo. Pagdating po dito, ibalik natin, ibigay natin yung buong saya at sigla. Remember, we honor God, not the people. Amen? Sa mga anak po, paalala po sa mga magulang,
isa't isa. Alam niyo po ba kung ngayon hindi niyo po nakikita ang result, pagtanda po nila makikita po iyan. Mararamdaman po nila iyan. Nagpapasalamat ako sa tatay at nanay ko, wala po silang favoritism. Lahat po kaming apat na magkakapatid, they treat us equally. Amen. Amen. So ganun din po ang gawin natin. Ang Lord wala pong tinitingnan sa atin, oh, pastor siya, si pastor, mas mataas ang tingin sa kanya, or si ano, ganyan lang. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Amen? Okay, pang-lima po. Okay, gising pa po ba kayo? 5 po. Ano po ba yung pang ways to defeat the envy and jealousy? Kung dumating po kayo ngayon dito at meron po kayong sama ng loob, at yung pong tao na kinaiinggitan ninyo, instead of avoiding them, spend time with them. For example po, may isa kayong member na may selos ka nga, may galit ka sa kanya, o may sama na ka ng loob sa kanya. Huwag mo siyang iwasan. Lumapit ka sa kanya. Kausapin mo siya. So what we need to do here is develop relationship instead of rivalries. Tandaan po ninyo, hindi kalooban ng Lord na mag-away-away tayo dito. We only have one purpose in here, and is to glorify God. So, kung nakakita po kayo ng gano'n na threaten sa inyo yung isang kapwa nyo, dahil nga mas mahusay siya sa inyo, kausapin niyo po siya, lapitan po natin siya, ngitian po natin siya. See them as a partner or friend instead of kompetensya. Pray regularly for them. Po ba? Ano pong sabi sa 1 Corinthians 13:4? Anong sabi dito? Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. So learn to love them. Amen. Tandaan po ninyo, nagmamahal po tayo sapagkat siya po ang unang nagmahal sa atin. Isipin po ninyo, yung pong healthy relationship, it encourage good communication. Pag maayos ang communication ninyo, I mean yung relationship niyo, di ba mas masarap kausapin ka? Halimbawa, nakita ko si Nanay Biring nakangiti na sa akin, niyakap na ako, hinalikan na ako. O, di ba masarap mag-communicate kay Nanay Biring? Nanay Biring, ang ganda-ganda mo ngayon, mga something like that. O, Nanay Nati, si Nanay Nati, fresh na fresh, something like that. Kasi pagbungad mo, nakangiti na sila sa inyo, di po ba? Feeling na may communication na kayo. Ganun pong gawin natin. Lalo na po, may mga bisita na po tayong darating. Do it for them. Di po ba? Amen. So, meron po ako isang kasamaan sa trabaho. She's also a part-time nurse. And this nurse is, sa totoo lang po, lahat po ng mga co-worker ay hindi siya gusto. Kasi di po ba sa isang team, kailangan po, team player ka. Lahat parang as a group, as one, di po ba? Pero siya yung tao na bigyan mo ng assignment. Laging may reklamo. Okay. And one time po ako ang charge nurse. So, I was just delegate her to do yung pong as a team nurse, yung pong may pasyente siya. And then, I accidentally point her, something like that. Wala naman po sa ano ko na, pag-point ko sa'yo, Nanay Birig, ikaw yung ganyan. Kinasama po pala niya. So, sinumbong po ako sa manager. So, both of us, tinawagan po ako. Alam niyo po, for 11 years, isang beses lang po ako natawag. Dahil nga rin po doon. So, kung isipin ko po, hindi ko naman kasalanan na accidentally point her. Kasi alam niyo po ba, pagka morning, yung night shift, they just want to give you the report right away kasi they want to go home. So, nagmamadali akong paggawa ng assignment. So, I accidentally point her. So, the manager called us. And then explain na, ako daw si ganito. Kung iisipin ko, lahat po ng mga charge nurse din po sa trabaho namin, hindi siya gusto. Bakit ako lang ang nireport niya? Bakit ako lang? Kaya nga nung lumapit ako, paglabas ko, sabi ng mga kasama, Meryl, what happened? Why did the boss call you? I called my manager boss. Well, I said, no, I don't want to say, she reported you. It's okay. Bakit ako lang nireport niya? Alam niyo po, may tinuturo sa akin ng Panginoon. Kasi kung hindi po ako lalapit, kung hindi po ako kinausap ng boss, palagay ko po baka mamaya, human being lang din po ako, baka magaya po ako doon sa mga kasamahan ko na ilayo ko rin yung sarili ko sa kanya. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, on that time, kahit sa tingin ko, hindi ko naman talaga kasalanan, pero siguro na point ko siya, I asked for forgiveness sa kanya. And then,
And then, I only met her once a week. And then every time I saw her, I smile on her, I give her a hug. And you know what? Napakabait ng Panginoon. Since then, nagkukwento na po siya sa akin, ino-open niya ang family niya. And then, yung pong aming relationship as a team nurse, naging maayos po. I asked her, do you have any, pagka full load po siya sa kanyang patient, I asked her for help, and the same thing po na ginagawa niya sa akin. So, yun pong, ganun po ang gusto ng Panginoon. Instead of seeing them as a rivalry or enemy, develop relationship with them. Amen. So last po natin, reminder po ito, kayo po ay aakyat dito mamaya, kung may envy po kayo, turn envy into worship. And remember that we are all on the same team. Remember, I told you kanina, we have one purpose, and that is to glorify and honor God. Worship and acknowledge God as the giver. Focus po natin doon sa nagbigay and not only for the gift na ibinigay po sa kanyo. So kung mayroon po, if someone has more talent than you, praise God for that. Kasi alam nyo, halimbawa ko yung boses nyo hindi maganda ngayon, tapos mas maganda yung boses ni Sister Clyde. O di syempre, nahahatak ako, gumaganda yung praise and worship. Tandaan po ninyo, if one music ministry flourish, maganda ang naging labas. At yung mga tao lumapit sa inyo, hey brother and sister, I was blessed with your praise and worship. Napil ko yung presence ng Panginoon. Then you know what? Nakita natin na na-rejoice ang Panginoon for that. Amen? So kung someone else, maganda ang boses, make happy for them. I mean, be grateful for that. So, when someone else is blessed, let's say, if God did it for them, He can do it for me in the right time. Conclusion ko pa lang po. Ang tanong ko po, what if you find out that you are the object of someone else's envy? Ikaw pala yung object na naiinggit sa'yo, nagsiselo sa'yo yung kapwa mo. Ano ang dapat mong gawin? First of all, be humble. Be humble about your talent. Amen? Pangalawa po, rejoice in others' ability. Magsaya ka. Even if yours is more advanced, kahit na mas advanced ka sa kanila, magsaya ka pa rin. Kung ikaw yung cause niyan. And allow room for people to grow and be expressive. Even if they're not perfect. Remember, no one is perfect here. So allow people to grow. And be grateful na ibinigay sa'yo ng Panginoon yan, pero kung ipagyabang. And if you feel like na nag-start ka ng maging mayabang, ask for forgiveness. Confess it to God. Tandaan po natin, whatever we're doing, sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, singing or preaching, do it for the glory of God. So ngayon po, paalala po natin sa bawat isa sa atin. Binigyan po tayo ng privilege ng Panginoon na makarating sa lugar nito to serve Him, to meet Him, and to glorify Him. Ibigay po natin ang 100% po para sa Kanya. Isipin po natin ang ating main guest. Hindi po yung mga bisitang darating. Ang main guest po natin ang Panginoon. Amen? So kung meron po tayong feeling envy or jealousy, inggit o selos sa ating kapwa, ilapit po sa Panginoon. Amen? Thank you po. Lalapit po si Pastor na siya po ang tinuro po ni Brother Mike. Kayo po ang Amen. Salamat po. Meron ko akong gout. I'm glad I'm here. Yeah, it's better than doubt. Tayo po tayong lahat. Let's all stand up and let's ask God to help us about this topic, about this devotion. Yes, Lord. Itong weakness na ito, Lord God, ay maraming nadi-destroy na relationship. Yes. At ayaw namin na wasakin kami una sa sarili namin ang aming purpose, ang aming layunin na maglingkod sa inyo ay masira dahil sa jealousy, sa envy. Lord, naglilingkod po kami sa inyo according sa gift na pinagkatiwala niyo sa amin. And we want to use it, Lord, for your glory. At kung ano yung meron po kami, we have to be thankful and grateful. Yes, Lord. Kung ano yung meron po kami na pinagkatiwala niyo po sa amin, Yes, Lord. we have to do it with our best. Thank you, Jesus.
Kung ano yung pinagkatiwala niyo po sa amin ng gift na to, Lord, i-develop pa ho namin. Yes. At wag na wag pa namin ikukumpara ang aming sarili po sa iba. Kung mas magaling po sila, mas mahusay sila, Lord, hindi po pahusayan, hindi po paggalingan ito. Ito po ay paglilingkod sa inyo ng totoo, Yes, Lord. na hindi nagkukunwari. Yes, Jesus. Maging totoo po kami sa inyo, Lord. Yes, Lord. Kasi po, Lord, kung ikukumpara namin ang aming sarili at sinasabi namin na mas magaling kami kaysa sa kanila, Lord, mapapagod at mapapagod po kaming kakukumpara. Dahil mali po ang aming motibo, ginagawa namin ito para ipakita na mas better than kami than others. Magsasawa kami kung ano yung ginagawa namin. Mapapagod kami sa ginagawa namin kasi po, ginagawa namin ito sa sarili namin para mataas ang aming mga sarili. Hindi po yun ang aming layunin, Lord. Naglilingkod po kami sa inyo dahil kayo po ang gusto naming maitaas. Kayo po ang gusto naming mapapurihan. Kayo po ang gusto naming maparangalan in our life. Yes, Lord, ang mga gift na ito na ibinigay mo sa amin, Lord, we pray that you would please help us to use it, Lord, to encourage others, to build up, to strengthen the body of Christ. Yes, Lord. Marami pong salamat, Lord. If there is any kind of spirit ng jealousy, ng enviness, we rebuke that in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, walang karapatan ang gawa ng kaaway ang uri ng espiritu na to sa loob ng iglesyang ito. Marami yung nawasak na simbahan dahil po sa tindi ng inggit. Yes, Lord. Maraming umalis ng mga tao dahil sa sobrang inggit. In Jesus' name. Maraming nawala sa paglilingkod dahil sa tindi ng inggit. And we don't want, Lord God, to take over in our life. And we want to reject that and resist that in our life in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, whatever that you've entrusted to us, we are excited and we are here to serve you and use it for your glory. Bless the music ministry today as they practice. And I pray also, yung pong service, pagpalain niyo po mula sa simula hanggang sa matapos. Kasama na rin po yung dedication kay Samuel. Lord, we pray, lahat ng mga bisita na darating at sa lahat ng darating pa, Lord, pagpalain niyo po ang kabuuan ng gawain ngayong umaga. We love you, Lord, and we welcome your holy presence in this place. Because without your presence, this gathering is nothing. Yes, Lord. At gusto naming maging meaningful at talagang, Lord, everyone who comes here would be blessed today. We love you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.